Nagpulong-pulong ang Cotabato City PNP, Philippine Marines, ilang barangay captains kasama sina Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at Vice Mayor Johari Butch Abu, kabilang na ibang stakeholders upang talakayin ang kasalukuyang peace and order situation ng lungsod. Base sa security report ni Cotabato City Police Director Police Colonel Kerwin Manalang Jr., bumaba ng 50% ang insidente ng pamamaril ngayong January 2024 kumpara noong January 2023. Itong January 2024, tatlong shooting incident ang naitala na kinabibilangan ng pamamaril sa RH6 o ang RH6 incident, pamamaril sa harapan ng isang malaking mall sa Governor Gutierrez at ang pamamaril sa dating direktor ng Armed Heart sa Ramon Rabago Mother Rosary Heights sa Cotabato City. Sa ginanap na stakeholders consultation kabilang sa mga napagkasunduan upang mas mapaigting ang seguridad sa lungsod ay ang pagtatatag ng Barangay Intel Network, pagtatatag ng Technical Working Group para sa Community Policing, mag-i-issue din ng Executive Order ang City LGU hinggil sa pag-regulate at pagpaparehistro ng CCTV na mga private na nakatutok sa public places at susundan naman ito ng pagpapasa ng City Ordinance upang ma-link ang lahat ng CCTV para sa pag-activate ng command center. Iminungkahi din na magkaroon ng outpost sa Governor Gutierrez kung saan mayroon itong 24/7 PNP na naka-duty. Magtatatag din ang LGU katuwangang security forces ng ugnayan sa barangay upang palakasin ang koordinasyon at kooperasyon ng PNP, militar at marines sa barangay sa pagtugon sa mga krimen. Posible din ang pagla-lockdown ng barangay ng ilang minuto kung sakasakaling may krimen na itala upang maiwasan na makatakas ang suspect. Ayon kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, mahalaga ang koordinasyon at kooperasyon ng bawat stakeholder sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan sa lungsod. Bandera Live Report. Pagka may nangyaring krimen sa barangay, according to Fiscal o Prosecutor Mastura, ay pwede naman mag-lockdown si barangay kapitan para hindi na makalabas yung may gawa ng krimen. I think that's a very good practice. No? Ang ating 37 barangays ay ini-encourage natin, hinihikayat natin to also do the same. Para nang sa ganun ay makontrol natin, matulungan naman yung city government na mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Ang nangyayari kasi ngayon, akala ng mga tao, talagang ang city government lang ang may responsibilidad para mapanatiling maayos, mapayapa, at walang gulo sa Cotabato City. Hindi po. Dapat mag-umpisa sa barangay at magiging katuwang yung city government and vice versa. So hindi po pwedeng tayo lang ang gagawa. And I'm very happy with the level of support na ipinakita sa atin ng ating mga barangay kapitan. In fact, marami rin sila na-erase na issues kanina na sa tingin ko ay makakatulong para mas lalo nating mapaigting yung ating security effort sa Cotabato City. Mayor, sa drug issues, there were 10 barangays identified as Seriously affected. Yes po. Ano po yung commitment ng PIDEA? Well, ang PIDEA naman, merong 10 seriously affected, may 14 na slightly affected, at moderately affected, at merong 19 na slightly affected. Ibig sabihin, all 37 barangays in Cotabato City are affected by drugs.